Ang pamagat po ng ating mensahe ay mga kondisyon, hadlang, at payo sa panalangin. So parang tatlong bagay yan, conditions. Actually, conditions para dinggin ng Diyos ang panalangin natin. And then yung mga humahadlang naman sa ating panalangin. And then ano pa yung ibang payo ng salita ng Diyos para makamtan natin. Maging kaaya-aya tayo sa Diyos para tinggin ang ating panalangin. Okay? At ito po ang ating buod. Basahin po natin na sama-sama. Begin. Marapat nating abutin ang mga kondisyon sa panalangin. Alamin at alisin ang mga hadlang at isabuhay ang mga payo ng salita ng Diyos. Pagka sinabi ko po diyang abutin, parang imit natin. Katagpuin natin yung kondisyon na yun. Dapat ma-reach natin para talagang tutugunin ng Diyos ang ating mga panalangin. So yun po, doon po iikot ang ating pagbubulay ng salita ng Diyos. Una, so sa mga kondisyon po, upang dinggin ang panalangin. So may mga ipinapanalangin ka ba ngayon? Marugdog ba ang iyong panalangin? Gusto mong tugunin siyempre ng Diyos. Una, pagtupad sa mga utos at pagbibigay lugod sa Diyos. Kailangan po siyempre tayo masunurin sa Panginoon, Kahit naman tayo mga magulang, di ba? Pagka yung masunurin ng ating anak na ito, ay parang wiling-wili tayo na, sige nga, aking susuportahan mabuti. Pero pagka isa na may matigas ang ulo, parang hinwinimidhog muna natin, magbago ka muna, parang gayon, Ang Diyos po ay ating Ama, at mas alam niya kung ano mabuti sa atin. Pero buhat mo mismo sa salita ng Diyos kasi yan Sabi po sa unang 1, chapter 3, 21 and 22, ang ganito. Mga minamahal. Kaya, salitang mga minamahal, beloved, tandaan niyo po yung salitang yan. Kung tayo'y hindi hinahatulan ng ating puso, ay may pagkakatiwala tayo sa Diyos. May confidence tayo. Pag sinabing hindi tayo hinahatulan ng ating puso, hindi tayo kinokonsensya. Tama? At siyempre, ang Espiritu ng Diyos, ini-empower yung conscience natin. Tayo maging mananampalataya. At anumang ating hingin, ay tinatanggap natin sa Kanya. Sapagkat tinutupad natin ang Kanyang mga utos at ginagawa natin ang mga bagay na kalugod-lugod sa Kanyang paningin. So, hindi po galing sa akin yung punto na yun. Galing mismo sa sinulat ni Juan. Kailangan po masunurin tayo sa utos ng ating Diyos. Diba? Napag-aralan na po natin sa nakaraan, ano pa yun? Halimbawa, yung 10 utos ng Diyos. At yung iba pang mga maliliwanag na utos sa bagong tipan ng Panginoong Hesus. At tayo ay nagiging kalugod-lugod dapat sa ating Panginoon. Sabihin, piniplis natin siya sa ating mga gagawin. Mabuti yung ating mga ginagawa. So yun po yung una. So, tatanungin natin ang ating sarili. Meron ba akong utos ng Diyos na hindi ko sinusunod? Kaya hindi ko matanggap o hindi ibigay ng Diyos yung aking hinihiling na pagpapala. So, pakakaisipin po natin yun. Masasabi bang nakakalugod tayo sa Panginoon? Dahil hindi tayo mapagreklamo. Tayo ay masipag, halimbawa, sa gawain ng Panginoon. Tayo naglilingkod sa Kanya. Nagsisikap tayo na magamit sa ubasan ng ating Panginoon. Yun po ang magbibigay ng mga bagay na nakakalugod sa ating Panginoon. Siya ang ating pinaglilingkuran, hindi ang iba. Ibang bagay. So, yun po yung una. Pangalawa, na kondisyon. Okay? Yeah. Paghiling na ayon sa kalooban ng Diyos. Yeah. Very clear naman po yun. Siyempre, kung kalooban ng Diyos, sasagutin niya yun. Sabi po naman sa unang 1, chapter 5, verses 14 and 15 ng ganito. At ito ang nasa ating pagkakatiwala sa Kanya, na kung tayo'y humingi ng anumang bagay na ayon sa Kanyang kalooban, take note of that, ay dinidinig tayo niya. At kung ating nalalaman na tayo dinidinig niya sa anumang ating hingin, ay nalalaman natin na nasa atin ang mga kahilingang sa Kanya'y
ating hiningi. Yun, kalooban ng Diyos. So paano ba natin malalaman kung yung ating hihingin ay kalooban ng Diyos? Ang isa pong mahalaga ay dapat maliwanag sa atin ang kanyang mga salita. Kasi doon natin nalalaman ang kalooban ng Diyos pagka alam natin ang kanyang mga salita. Marahil, para kagaya din sa ating mga magulang, tayo bilang mga anak, alam natin dapat kung ano yung mga bagay na gusto ng ating magulang. Hindi lamang yung, siyempre, may gusto silang para sa kabuuan, kundi particular, baka may gusto silang gawin para sa atin. Of course, minsan, marami natin masabi na, di ba pwedeng gusto ko naman? Sabihin natin sa magulang. Siguro, maaari nga minsan nagkakamali ang ating magulang sa ipagpilit sa kanilang gusto sa atin, di ba? Lalo na sa pag-aaral. Ang gustong ipakuha sa iyo ng magulang mo ay ang isang kurso, pero hindi yun ang gusto mo. So parang doon, parang masasabi natin na dapat naman ay pakikinggan din yung ating sasabihin. O kaya, ay dahil sila susuporta sa iyo, di ba ba? Pero sa ating Diyos po, laging ang kagustuhan niya ang best. Tama? Para sa atin. Kaya kailangan nyo ng ating alamin. Na best. May naalala lang ako, hindi ko alam kung magiging accurate ito. Minsan naikwento sa akin ng aking asawa. Na daw siya ay bata pa, siguro mga teenager, ay magbe-birthday siya. Tapos, parang sinurpresa siya ng kanyang mother. Ng regalo. Hindi niya alam kung ano. Ngayon, bago pakita sa kanya, parang may sinasabi sa kanya, anak, di ba, malaki ka na, maganda matuto ka magbisikleta. Tama? Ganun ba yun? Tapos, ang ano pala noon, yun pala, sabi, pumunta ka doon sa banyo at merong ako sa first. Nung buksan mo yata, ay bisikleta pala ang regalo sa kanya. Kaya parang kinukumpinsin niya na magustuhan. So parang may kagustuhan kasi ang ating Diyos lalo na para sa atin. Dapat natin alamin lang ano yung gusto ng Diyos. Pagka yun ang hiniling natin, sigurado, marahil daw po parang ganito Marami na mga nakalaan sa atin sa langit ang Panginoon. Mga bagay na para sa atin, inihanda niya. Ang kailangan lang natin, yun ang hilingin natin. Tapos saka dadating sa atin. Parang gano'n po, in view na alam ng Diyos ang pinakamabuti para sa atin. Kaya ngayon, alamin ang kanyang kalooban. So, may mga maliliwanag po na kalooban ng Diyos sa Biblia. O kalooban niya na maligtas sa mga tao. Mabahagi na ng Ebanghelyo. Kaya pagka humihiling tayo na patungkol doon, edi talagang susuportahin tayo ng Diyos. Kaya yung pagmimisyon, pag-Bible study, pangangaral sa mga tao patungkol sa Ebanghelyo, ay kalooban niya ng Diyos. At makakaasa po tayo ng suporta ng ating empowerment. Yan, Ganun din, minsan kahit sa mga practical na bagay, kalooban ba ng Diyos, bumili ka na ng sasakyan? O ng bagong bahay, bagong lupa, Kalimitan, pagka meron ka ng pera, isipin mo, kalooban na agad ng Panginoon. Pero kailangan pa rin po natin isik ang wagas yung kalooban para sa timing. Minsan yung timing ang kailangan natin ma-recognize. Baka kasi pagka hindi sa timing ng Diyos, ay hindi magiging maganda ang resulta. So, hindi sa ikabubuti. So, yun po yung kailangan nating tandaan. So, una, kailangan po tayo masunurin sa utos ng Diyos at vision na tayo nagbibigay ng kaluguran sa Kanya. Pangalawa, kailangan alam natin kalooban talaga ng Diyos yung ating hinihiling sa Kanya. Kalooban ng Diyos na tayo makipag-ayos sa mga taong parang hindi maganda ang relasyon natin. Kalooban niya ng Panginoon. Kalooban ng Diyos na tayo ay maging mapagpakumbaba yung mga katangian na kailangan para sa isang lingkod ng Diyos. So, yun po. Ang mga kondisyon, dalawa lamang. May mga nauna na tayo natalakay kasi. Kailangan natin talagang nagtitiwala. May pananampalataya tayo. Okay? Yan. So, tingnan naman natin ang mga hadlang sa pananalangin. At yun po ay mula sa Santiago na. Una, paggawa ng kasalanan sa halip na humingi sa Diyos ng kailangan. Kaya nga po sabi doon, yung parang gusto mong, pinapangunahan mo ang Diyos, kinukuha mo sa sarili mong paraan, pero sa paraan ikaw may nagkakasala o nagkakamali. So sabi nga po doon ni Santiago,
Sa verses 1 and 2, ang ganito. Okay, aking pala itinupin na. Saan nagbubuhat ang mga pagbabaka at saan nagbubuhat ang mga pag-aaway nyo? Bakit may mga conflicts sa tahanan o kaya kahit sa church? At sabi doon, hindi ba nagbubuhat ito sa inyong mga kalayawan na bumabaka sa inyong mga sangkap? Ito pong version ng Bible na ginamit ko ay yung ang Biblia, ang Biblia, ano? Kaya mamlalalim sa salita, bumabaka o parang kumakalaban. Bakit nagkakaroon naman conflicts sa mga relasyon? Dahil daw ng mga pleasures, desires na hindi maayos sa ating kalooban. Tapos gusto agad nating makamtan by hook or by crook. Yung parang dinidemand natin ay pagkaloob ka agad sa atin, no? At dahil doon, minsan nagiging marahas tayo sa ating kapwa. Kaya sabi dyan sa verse 2, kayo'y nang-iimbot, envy, ano? At kayo wala, kaya hindi makatanggap. Kayo'y nagsisipatay, at kayo'y nang-iinggit, at hindi maaaring kamtan. Sabihin, hindi pagkakaloob ng Diyos kung gano'n ang damdamin. Ano? Kayo'y nangakikipag-away at nangakikipag-baka. Kayo'y wala sapagkat hindi kayo nagsisihingi. So, isa po yun. Dahil hindi talaga tayo humihingi sa Diyos, kundi yung paraan natin ang ginagamit natin. Ano? Maaaring pananakot sa tao para ibigay yung gusto natin. Pag-threaten. So, yun po yung tinatawag din na idols of the heart. May mga idolo sa ating puso na hindi pa natin sinusuko sa Diyos. Ano, yung parang ang dali nating magalit, ang dali nating magtampo, pagka hindi nagyanap, nangyari yung gusto natin. So, yun po yung kailangan natin siyempre isettle sa Diyos. Ano? Dahil pwede nating makamtan pero hindi galing sa Diyos. Kung halimbawa, basta pinipilit lang natin. Ano? So pagka po tayo nagdi-demand na mag-fulfill agad yung mga desires natin, ano, at ang nangunguna ay yung envy, greed, at pakikipag-away, malamang hindi po kalooban ng Diyos yun. Hindi po galing sa Diyos kung makamtan man natin. Then pangalawa, paghingi na hindi mabuti ang intensyon. Sabi po doon sa verse 8, kayo'y nagsisihingi at hindi kayo nagsisitanggap. Sapagkat nagsisihingi kayo ng masama upang gugulin sa inyong mga kalayawan. Suriin po natin yan, ano? Yung po bang pagka humihingi tayo isang bagay sa Diyos? Bakit natin ito hinihingi, ano? Wala, personal lang ang dahilan. Hindi mabuti, ano? So, kung ano man yan, halimbawa, bakit? Humihingi ng pera, halimbawa, sa magulang. Ang anak, yung pala, ibibili ng drugs. O kaya ay magsusugal, o kaya ay sa mga bisyo na magpapasira sa katawan, di ba? Maliwanag po na hindi kalooban yun ng magulang, ano? Pero, siyempre, through, maaaring iba ang sasabihin, pero iba pala ang intensyon, di ba? Usually, pag ibang intensyon, at alam mo na hindi magugustuhan, nangihingian, edi magsisinungaling, di ba? Kung saan gagamitin. Sa Diyos, hindi po tayo, kahit tayo magsinungaling sa Diyos, ay kita niya kung ano ang totoo. Alam niya kung ano ang ginugusto nating gawin. So, kailangan po, hindi sa Diyos magagaling. Kung halimbawa, makamtan man natin, huwag po natin i-claim na galing sa Diyos kung hindi naman maganda ang ating intensyon. Alam niyo po, ito po ang katangian ni James. Siya po ay direct to the point sa mga sinasabi niya, sa mga tinuturo niya. Okay? O kaya ay gumagamit din tayo ng mga illegal na paraan para makamtan. Para makamtan yung ating gusto. Nagbabribe, yan, ganyan. Lalo na nga, usong-usong yan sa mga politiko, para lang manatili sa posisyon. Nako, lalo lang ngayon, darating na ang eleksyon. Baka po may mga lalapit sa atin, sa ating mga bahay-bahay. Uy, konting papuya. O kaya konting biyaya, Alam mo naman, alalahin mo, malapit na eleksyon, gano'n. Sana po hindi tayo padadala sa gano'n, kayang bayaran yung ating boto. Kahit gaano pa kalakihan. Hindi po yun ang prinsipyo na Biblia para lalo na sa ating mga mananampalataya. O porque meron tayong pakinabang na nakuha, ay nakuha na din yung ating kapasyahan. Kahit na alam natin na corrupt itong taong ito nagpapapogi lang. Diba? Para lang siya ay suportahan at manalo. Kung tayo hindi pa Kristiyano, parang okay lang yun, sa atin.
Pero bilang pananampalataya, iba na po dapat yung ating saloobin sa ganung bagay. No? Yung kaunting bigas at grocery, pwede nating makamtan sa tamang paraan. Hindi po yun na tayo bilang parang paghikayat sa atin na bumoto sa isang alam natin hindi maganda ang paraan. Parang pagbili kasi ng boto yun. Parang ganun po, nangyayari. Okay? So, paghingi na hindi mabuti ang intensyon. And then, pakikiayon sa makasanlibutang gawain. Yan po ang isang kailangan nating bantayan. Yan po ay hadlang sa pananalangin. Sabi po doon sa verse 4, verse Santiago 4, kayong mga mangangalunya, ang tawag po ay, you adulterers. O sa Tagalog, ginawin po ay taksil. Yan po ay basically, sabihin lang, pagka po kasi tayo ay, sabi dyan, kung hindi ba ganin nyo nalalaman na ang pakikipagkaibigan sa sanglibutan ay pakikipag-away sa Diyos. Yun po yung relasyon, no? Sa mag-asawa, kapag may asawa na, tapos nakipagrelasyon pa sa iba, adultery tawag doon, ano? Ngayon, pag may tinatawag pong spiritual adultery, yun po yung binabanggit dyan. No? Ang Diyos dapat ang ating sinasamba at pinagtitiwalaan, pero kung iba ang ating pinagtitiwalaan at sinasamba, yun po yung binabanggit. Kayong mga kalunya ang tawag. Ano? Spiritual adultery po yun. Ano? Hindi pagtatapat sa Diyos. Sino ba nga mag-ibig na maging kaibigan ng sanlibutan ay nagiging kaaway ng Diyos? Very emphatic po yan. Sige, nadudoon yung pagbibigay diin na magiging kaaway tayo ng Diyos pagka kinakaibigan natin ng mundo o yung mga paraan ng mundo. Gusto mo ba talaga ng spiritual breakthrough? Minsan, parang umaasa pa tayo na tayo palaging okay spiritually kahit na tayo ay nagiging makamundo rin o makasanlibutan. Hindi po pwedeng ganun. Na hindi naman tayo nagbibigay ng seryoso, ang isang mananampalataya nagbibigay seryosong pagpapahalaga sa salita ng Diyos, sa pagdalo, sa pananambahan, sa mga gawain, ay aasa pa rin siya na siya ay magkakaroon ng matatag na spiritualidad. Hindi po pwede yun. Sabi nga God cannot be mocked. Hindi po pwede nating dayain ng Diyos. We will sow what we reap. Mayroon tayong mga worldly compromises and vices at yung mga sinasamahan natin, mga bad company, sabi sa Biblia, corrupts character. Ang isa pong halimbawa din yan ay kung tayo ay may mga negosyo, tapos ang ating ina-apply na mga gawain ay pandaraya. Sa kaibigan po yun sa sanlibutan kasi yun po ang kaparaanan ng mundo para kumita ng kumita. No? Sa dinadaya ang timbangan. Yan. Isang paraan po yun, di ba? O kaya ay pa-expire na pala. Pinalitan ng label. At iba-iba pa na mga common na practice sa mga hindi mananampalataya. Dati nga po, nabanggit din na dati, may sarili timbangan sa bahay. Bumili ako dati ng isda, 1 kilo. Parang ako'y diskumpiyado, parang hindi 1 kilo rin sa akong buhat. Dalhin ko sa bahay ka, ito kulang ng 2 guhit. No? Hindi na ako bibili doon. So, mga paraan po yun. Okay, so, yung pandaraya ay hindi po yun. Siyempre, mula sa Panginoon. Kahit na parang dumami ang iyong pera, pero mula naman sa pandaraya, hindi po galing sa Diyos yun. So, yung pong misa, yung totoong biyaya ay naipagkamali natin sa nagiging sumpa yung biyaya, na dapat biyaya. Dahil sa hindi natin pagpapasakop sa pag-aparaan ng ating Diyos. And then, ika-4 na hadlang na makikita pong sinabi dyan ay yung pagiging palalo. Yan. Sabi po sa verses 5 and 6, ang ganito. O iniisip ba ninyo na ang kasulatan ay nagsasalita ng walang kabuluhan? Ang Espiritu baga na pinatira sa atin ay nagnanais hanggang sa kapanaghilian. Yan, Ano po, iniisip po ibig sabihin yan, Marahil, ang Espiritu ng Diyos ay, siyempre, dahil sa atin siya po ay nagdaramdam pagka tayo ay
gumagawa ng kasalanan. Ang ibig sabihin po niyan ay parang ililid ba natin ang Espiritu ng Diyos sa kapanaghilian, yung para mag-jealous dahil nga sa pakikipagkaibigan sa sanlibutan. Parang gano'n, dahil hindi siya ang ating sinusunod. Ang gusto ng Espiritu Santo siya ay maging banal yung ating pagkatao at hindi tayo na nararahuyo, tama ba? O nadadala ng mga bagay na makamundo. No? At sabi niya, sabi sa verse 6, ngunit siya'y nagbibigay ng lalong biyaya. Kaya sinasabi sa kasulatan, ang Diyos ay sumasalangsang sa mga palalo. Datapwat nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. Sumaring isipin po natin na parang, sabihin natin na, hindi ko na kailangan ng Diyos. Kayang-kaya ko na to. Yan, dahil marami tayong pera, o malakas, maganda ang kalusugan natin, hindi tayo nananalangin, pagkagising sa umaga, parang sinabi natin, okay na ako mag-isa. So parang naging palalo tayo sa araw na iyon. Samantalang sabi sa Biblia, kay Yahweh magtiwala ka, lubusan. At huwag kang manahan sa sarili mong kaalaman. In all your ways, acknowledge Him. And He will guide your paths. So, yung pagiging palalo, number 1 po yan, na maghahadlang sa ating pananalangin. At marami pong naging palalo sa Biblia na talagang right there and then, ginudge ng Panginoon. Kung tandaan niyo po si Hari Nabucodonosor. Sabi niya, ang kaharian ito, ako ang nagpundar, ako ang dahilan. Nagmalaki siya. Kaya ang nangyari siya ay nabaliw. Siya po ay naging parang animal na kumakain din ng damo for ilang taon bago dumating yung sandali na in-acknowledge na ang Diyos ay siyang pinakamakapangyarihan sa lahat. Sa bagong tipan naman, si Herodes. Si Herodes na nagtatalumpati, Tapos nung siya palakpakan ng mga tao, ang galing, hindi, parang Diyos yan, parang Diyos, sabi ng mga tao, si narinig ni Herodes, tuwa siya, yes, parang gano'n siya. Ano nangyari? Bigla siya kinain ng mga uod. Bigla yun, namatay ka agad siya at kinain siya ng mga uod ng madami. Ganun po katindi ang judgment ng Diyos sa mga palalo. Lalo na pag kami mga katungkulan, talagang yun. Kasi sila din po, kahit sila hindi pa Kristiyano, pero galing din sa Diyos, yung kanilang kakayanang mamuno. Kailangan nilang ibigay sa Diyos ang kapurihan at hindi ang kilin para sa sarili. Ngayon nga lang sa ating panahon talagang napakabiyaya ng Diyos. Marami namang palalo pa rin. Pero dahil nagbibigay ang Diyos ng pagkakataon na makarinig ang mga tao ng salita ng Diyos. Okay? So, yun po. And then, lastly, so yun po yung mga ilang hadlang, ay, tingnan naman natin iba pang payo. Yan, iba pang payo sa pananalangin. Yung rest po ng chapter, sabi po doon, sa verse 7 hanggang 10, ang ganito. Pasakop nga kayo sa Diyos, datapwat magsisalangsang kayo sa diablo. Submit yourselves to God, resist the devil, at tatakas siya sa inyo. Sabi, iwanan ka. Kayo yung payo sa atin. Mga kamahal, ang gusto siyempre ng diablo, tayo ay magkasala para yun, mahadlang nga yung ating pananalangin. O gumawa tayo ng mga bagay na hindi kalooban ng Diyos. Para siya ang mangingibabaw, hindi yung kalooban ng Panginoon. Kaya kailangan i-resist natin siya. Pasakop muna tayo sa Panginoon, i-resist natin ang diablo. Nagsisiksik po siya ng mga kaisipan na para magalit ka sa iyong kapwa, para malalo magnasa ng ibang bagay na kunin sa illegal na paraan. Sabi, kaya mo yan. Usapin mo lang itong isang tao ito. O kaya ay, wala naman nakakakita sa iyo. Parang yun nilalagay niya sa isipan mo para gawin mo isang bagay na kahit alam mong mali. Okay? And then magsilapit kayo sa Diyos at siya lalapit sa inyo. Maglinis kayo ng inyong mga kamay, kayong mga makasalanan, at dalisayan ninyo ang inyong mga puso. Kayong mga may dalawang akala. Sabi yung pabago-bago ang isip, hindi stable. May sinabing ganito pero ibang ginawa. So, kailangan po, sabi ni Santiago, kayo yung pagbago-bago, hindi kayo magkakamit ng anuman sa Diyos. Sa pasimula po yung sinabi, So, at kayo'y mga pighati at magsihibik at magsitangis. Sabihin magsisi, ibig sabihin pagsisihan yung mga maling ginawa.
Inyong palitan ang iyong pagtawa ng paghibig at ang inyong kagalakan ng kalumbayan. Sabi talagang, yung iba kasi nagmamatigas pa eh. Parang kitang obvious na ng siya ay nagkasala, mali, tumatawa pa. Parang sa mga hearing sa Senado at sa Kongreso, tumatawa-tawa po yung mga accused, Kaya napapagalitan tuloy lalo ng mga congressman, lalo na si Ako, patawa-tawa ka pa dyan, mga ganun, ikukulong ka na nga. Sabi din ni Risa Ontiveros, Ibang gano'n, parang nagmamalaki pa, kahit nahuli na, obvious na nagkamali. Parang ganun din tayo, marami sa Panginoon minsan, pinapakita na ng Panginoon ang kailangan nating magsisi, pero nagmamatikas. Lalo kung hindi tayo tatanggap ng biyaya ng ating Panginoon. Kailangan po ay magpakumbaba. Dahil sabi po sa verse 10, mangagpakababa kayo sa paningin ng Panginoon at Kanyang itataas. So, humility versus pride. Natatandaan ko dyan, parang yung prodigal son. Tandaan niyo po ba yung alibuhang anak? Malis. Dahil parang kaya na daw niya sarili niya. Kinuha naman niya yung mana niya. Anong nangyari? Nilustay lang niya hanggang sa maubos. Tapos nung wala na siya, talagang hirap na sa kanya naalala ang kanyang ama. Di ba? Minsan doon natin naalala ang Diyos talaga. Kamali ako. At sabi niya, hindi na ako anak, hindi ko natuturing na ako'y anak. Basta ako'y lalapit na lang. Ang maganda doon, siya po ay nagkaroon ng ganoong kaisipan ng bumalik sa halip na magtuloy-tuloy doon sa kanyang gawa. At akala niya, hindi na siya tatanggapin ng kanyang ama. Pero kamali siya dahil napaka-gracious. Kaya yun po yung katangian ng ating Diyos. Very gracious niya sa atin. Kaya kahit tayo nagkamali, ang dami na, nakakabalik pa rin tayo. Humingi lang tayo ng tawad. At tayo muling tatanggapin niya para bigyan ng panibagong simulaan. At tayo po, yung pong katangian ng Diyos, ang dahilan kaya tayo ay maaring lumambot pa rin ang kalooban. Dahil alam natin na kahit na anong pagkakamali natin, ay laging willing ang Diyos na tayo i-welcome back. Basta tayo lang magsisi at sikapin gawin na uli yung kanyang mga kalooban. Meron daw po isang nanalangin, dahil ang tagal na yung Kristiyano siya, pero naging makasalibutan siya. Nakalimutan na niya mag-church, hindi na siya church. Pero yun, dumating yung parang may mga hindi magagandang pangyayari sa kanyang buhay. Naubos din ang kanyang pera. Kaya may nakakuha ng pansin niya na lumapit ulit siya. Sabi niya, panalangin niya, Panginoon, ako po'y natatandaan niyo pa. Diba? Parang nakakalimot ba ang Diyos niya, Dahil sa katagalan na hindi na sila nanalangin, Pero alam natin, lagi tayo natatandaan ng Diyos at lagi niya tayong sinisikap abutin. Actually, yung mga paraan para ma-realize natin na tayo nagkamali, paraan niya ng Diyos. Para muli niya tayong ibalik sa kanyang piling. Kaya yun po ang mga dapat nating tandaan, kondisyon, mga hadlang, at mga payo para sa panalangin. Minsan, yun nga po, yung mystery ng prayer, hindi natin lubos maunawaan, ma-comprehend. Pero ang maliwanag po yung mga payo na salita ng Diyos. Kailangan po sundin natin yan para mas malamang na makakamtan natin yung ating mga ipinapanalangin. And then, so yun po, tandaan, kagaya din ng ating buod, marapat nating abutin ang mga kondisyon sa panalangin, alamin at alisin ang mga hadlang. Siyempre, yun ang ating dapat gagawin sa mga hadlang. Aalamin natin, aalisin natin. At isabuhay ang mga payo ng salita ng Diyos. Amen po ba? Amen. Po ay ating dapat commitment sa ating Panginoon, sa ating pananalangin, ay gawin natin. Okay, so kung tayo po ay nasa kalagayan na parang ma-realize natin, malayo pala tayo sa Diyos. Kahit tayo nagsisimba, pwede pong malayo talaga ang ating puso sa Panginoon. Dahil nasa sa iba talaga yung isipan natin. O kaya ay may mga itinuturo sa atin ng Panginoon na ang kailangan natin manumbalik sa Kanya. Huwag po tayo magkatubig na lumapit sa ating Panginoon. Baka yun ang nakakahadlang kasi sa ating mga panalangin. And as a church, kailangan din po natin magkaisa sa ating buhay, pananalangin,
sikapin po natin na mamuhay nakalugod-lugod sa Diyos as a church. Diba? Kung tayo rin may mga hinihiling sa Panginoon, may mga nais tayong mga improvement, pagsulong sa church, kailangan aalisin po natin yung mga nakahahadlang. Ay marami po tayo. Individual, kailangan clear tayo sa harapan ng ating Panginoon. Malinis ang konsyensya natin, talaga masunurin tayo. Pagka ganun tayo, ay di mas makakaasa tayo, ibubuhos ng Panginoon ang kanyang biyaya sa atin. Yan, titingnan ko po kung tutuloy itong ating aawitin muli na kaugnay sa ating mensahe. At paalala po para sa bawat sa atin na ang Diyos po natin ay mahabagin at mapagbiyaya. Lagi po tayo lumapit sa Kanya. Aming Panginoon, kayo po ang Diyos na kasama namin sa aming kalagitnaan at nawa po ay maranasan patuloy namin ang katugunan mo sa aming mga panalangin at ikaw po ang aming patuloy na paglilingkuran ng Diyos. Kung sakali ba na meron po kami mga nakita na mga pagkukulang namin, Panginoon, tulungan mo rin po kami na ito'y maisaayos sa iyo at ikaw ang aming patuloy na maparangalan at mabigyan ng kalikuran. Palain po ang iyong mga anak at nga po ay makamtan nila ang mga kahilingan sa Panginoon. Kaya ang dalangin sa pangalan ng aming Panginoon Jesus, sabi na, Amen. Amen. Salamat po. Pagpalaan kayo ng ating Panginoon.